Isang kabayo ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at magmahal. Hello, ako si Maya, 18 taong gulang, at hanggang ilang linggo na ang nakalipas ay nakatira ako sa isang maliit na bayan sa Laguna kung saan mabilis ang takbo ng buhay, eskwela, barkada, mga kasiyahan. At kahit ang trapiko ay bahagi ng araw-araw. Ngunit ngayon, narito ako sa gitna ng isang malawak na bukid sa bayan ng Liliw, na para bang natigil sa panahon. Nagsimula ang lahat ng magpasya ang mga magulang ko na kailangan naming magbago ng paligid. Tinanggap ng tatay ko ang isang trabahong malayo sa syudad, at ang nanay ko, na matagal nang nangangarap na mamuhay sa probinsya, ay natuwa sa pagkakataong manirahan kami sa isang bukid. Para sa akin, ito ang pagtatapos ng lahat ng kilala ko. Sa simula, ang mga araw ko ay tila walang kwenta, mabagal ang internet kaya hindi ako makapag-video call ng matagal, at unti-unting nawalan ng interes ang mga kaibigan ko sa pakikipag-ugnayan. Ang cellphone ko ay naging pabigat sa bulsa ng aking maong. Nagtatakbo ako sa mga tahimik na pasilyo ng bahay o kaya inaupo sa beranda habang pinagmamasdan ang mga malawak na palayan na tila walang katapusan. Isang hapon, habang walang direksyon akong nag-ikot sa bakuran, napansin ko ang kakaiba sa malayong damuhan. Sa gitna ng gintong damo na sumasayaw sa simoy ng hangin, naroon siya, isang makapangyarihang kabayo. Ang pangalan niya ay Pegasus, isang matipuno at matikas na kabayong kulay tsokolate na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, na para bang gawa sa pinong seda ang kanyang balahibo. Ang kanyang maitim na mane ay dumudula sa kanyang makakapal na liig, na para bang kurtinang nagtatago ng lihim. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata, parang may dalang bigat na hindi nakikita. Ang kanyang buntot ay dahan-dahang kumikilos, ngunit ang mga mata niya ay tila may kwento, isang kwentong nais kong tuklasin. Lumapit ako sa tatay ko na nag-aayos sa kamalig at tinanong, "Tay, sino po iyon?" habang tinuturo ko ang kabayo. Humarap siya sa akin, pinunasan ang kamay sa maruming tela, "Iyan si Pegasus, isa sa pinakamagagaling naming kabayo." Noon. Napahinto siya saglit, tila pinagbubulay-bulayan ang mga salita, matigas ang ulo niya. Hindi basta-basta mapapalapit, kapag nagalit, parang bagyo siya. Napaisip ako at muling nagtanong, ano po ang nangyari sa kanya? Umiti siya ng bahagya at sinabing, matagal na yan. Palaban siya sa mga paligsahan dati, mabilis at malakas, pero dahil sa isang insidente, nasugatan ang huling sumubok sumakay sa kanya. Mula noon, tila nawalan siya ng tiwala sa tao at nag-iisa na lang. Bumalik siya sa kanyang trabaho, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ko, nawalan ng tiwala. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Simula nang dumating kami dito, ganoon din ako, naligaw, parang wala sa lugar. Kinabukasan, hindi ko na mapigilan ang sarili. Nagpasya akong subukan siyang lapitan. Wala akong alam sa mga kabayo, lalo na sa mga matitigas ang ulo, pero parang may koneksyon kami. Dahan-dahan akong pumunta sa bakod ng pastulan. Nasa malayo si Pegasus, ngunit nang makita ako, itinaas niya ang ulo at tiningnan ng mabuti. Walang takot o galit sa mga mata niya, kundi tila nag-aalangan. "Hi, kaibigan," bulong ko sa kanya habang ang boses ko'y kasing hinang ng hangin sa hapon. Hindi siya gumalaw pero pinaikot niya ang mga tenga niya sa direksyon ko. Para sa akin, para siyang nag-anyaya. Nanatili akong nakatingin sa kanya, hinahayaan siyang magdesisyon kung lalapit ba siya o hindi. Sa wakas, lumapit siya ng dahan-dahan at nang huminto sa ilang hakbang, naobserbahan ko ng malapitan ang bawat detalye ng kanyang mga mata, mga gasgas sa balahibo na patunay ng mga nakaraang laban, at ang malalim niyang paghinga na nagpapakita ng kanyang lakas. "Isa ka talagang kampiyon, di ba?" sabi ko nang hindi sigurado kung naintindihan niya. Pumiksi siya ng dahan-dahan na para bang pinag-iisipan ang mga salita ko. Sa sandaling iyon, may nagbago, parang nagkaroon kami ng isang tahimik na kasunduan. Hindi lang siya isang kabayo sa pastulan, at hindi lang ako isang batang nababato sa gitna ng kawalan. Parang kami dalawang kaluluwang naghahanap ng isa't isa sa mundong tila hindi kami nauunawaan. Simula noon, araw-araw akong bumabalik sa pastulan. Pagkatapos ng simpleng almusal at mga gawaing bahay na ipinag-uutos ni nanay, dala-dala ko ang maliit na upuan at pumupunta ako sa tabi ng bakod kung saan madalas magpalipas ng oras si Pegasus. Hindi ko inaasahan na may mangyayari, nagmamasid lang ako sa kanya habang nakaupo, pinagmamasdan ang bawat galaw, ang bawat hininga. Minsan, hindi niya man lang itataas ang ulo niya para pansinin ako,
Pero may mga pagkakataon din na may kislap ng kuryosidad sa mga matang iyon, isang titig na naghahanap ng sagot. Habang nakaupo roon, nakakausap ko siya ng tahimik, lahat ng mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa mga magulang ko, mga kwento ng lungkot at pangulila. Miss na miss ko na ang Maynila, sabi ko habang nakatitig sa lupa. Ang mga kaibigan ko, parang unti-unti na silang lumilipat ng buhay nila, tapos ako, naiiwan dito. Nakikinig si Pegasus, nakamasid ng tahimik, parang naiintindihan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ang mga tenga niya, kahit na nakatigil siya sa pagkain ng damo, ay palaging nakatutok sa akin, na parang sinasabi, nandito ako, di kita iiwan. Alam kong hindi dapat ako umasa ng sobra. Maraming tao ang gustong magkaroon ng ganitong pagkakataon, nang manirahan sa tahimik na probinsya, ngunit ako'y nararamdaman na parang invisible ako, parang wala akong lugar saan man. Pero sa tahimik na presensya ni Pegasus, may kakaibang aliw. Hindi ako natatakot na magsalita, hindi ako nahusgahan, at para bang naunawaan niya ang mga pakiramdam kong ito. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumalapit si Pegasus. Hindi bigla, kundi pa unti-unti, isa-isang hakbang papalapit, hanggang sa halos maabot ko na siya. Isang araw, nagdala ako ng isang hati na mansanas, gaya ng sinabi ni tatay na magandang paraan para magsimula ng tiwala. Para sa'yo, kaibigan, sabi ko habang iniaabot ang prutas sa kanya. Nagdadalawang isip si Pegasus, ang mga kalamnan ng liig niya ay tila nakaunat, handa siyang umatras. Ngunit dahan-dahan siyang lumapit, isa, dalawang hakbang, at sa isang mabilis at halos maamong kilos, kinagat niya ang mansanas mula sa palad ko. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko, isang kakaibang saya, parang isang maliit na tagumpay na napakalaki ang kahulugan. Mula noon, nag-iba ang aming relasyon. Hindi na lang ako basta bumibisita, hinihintay niya ako sa tabi ng bakod. Alam kong hindi lang dahil sa mga pagkain na dala ko, kundi dahil nagsimula na siyang tanggapin ako. At iyon ang nagbigay sa akin ng bagong layunin, isang dahilan para tumayo at harapin ang araw. Nang una kong mahawakan ang kanyang liig, nagulat ako sa init ng balahibo niya sa ilalim ng aking mga daliri. Amoy lupa, araw, at isang kakaibang halimuyak na hindi ko matukoy, parang pagsasama ng gubat at hangin, nakapapawi at kakaiba. Pumiksi si Pegasus at tila nag-enjoy sa maliit na pagpapakita ng pagtitiwala. Para sa akin, iyon ang simula ng isang bagong kwento, hindi lang ng kabayo sa bukid, kundi ng isang batang babae na muling natutong magkaroon ng pag-asa. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting naging bahagi na si Pegasus ng araw-araw kong buhay. Hindi na siya basta kabayong malayo sa akin, naging kasama ko siya sa mga tahimik na umaga at mahabang hapon sa bukid ng liliw. Tuwing matatapos ang mga gawaing iniaatas ni nanay, madalas akong pumunta sa pastulan, dala ang suklay para sa kanyang makapal na men at ang mga kwento ng araw ko, mga lihim na hindi ko masabi sa mga tao. Isang hapon, habang pinapahiran ko ang kanyang balahibo, napansin kong tila may kakaibang kumpiyansa na ang ipinapakita ni Pegasus. Ang mga mata niya ay hindi na lamang nagmamasid ng tahimik, kundi tila nakikipag-usap, nagbibigay ng lakas sa akin. Naramdaman ko na parang siya ang aking kanlungan, isang matibay na haligi sa gitna ng kawalang katiyakan na bumalot sa akin mula nang dumating kami dito. Dumating ang araw na hindi ko na napigilang itanong kay tatay kung maaari ko na bang subukang sumakay kay Pegasus. Nang marinig niya iyon, napangiti siya ng maihalong pag-aalinlangan. Maya, alam mo namang matigas ang ulo niya at hindi siya madaling sakyan. Ilang taon na rin siyang ganito, ang sabi niya. Pero sinubukan kong ipaliwanag ang aking nadarama, tatay, pinagkakatiwalaan namin ni Pegasus ang isa't isa. Pakiramdam ko, kaya ko na siya sakyan. Matagal siyang tumingin sa akin, tila pinipili kung dapat ba akong suportahan o pigilan. Sa huli, tumango siya at sinabi, sige, pero mag-ingat ka ha. Hindi siya madaling hulihin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa excitement at kaba. Naiisip ko ang bawat galaw ni Pegasus, ang mga sandaling nagkakaintindihan kami sa katahimikan ng bukid. Kinabukasan, dinala ko siya sa kulungan ng mga kabayo. Nakita ko ang kanyang pagkainip, pumipitik ang mga paa sa lupa at umiikot ang ulo na parang naghahanap ng sagot. Nilapitan ko siya ng maingat, sinabing, huwag kang mag-alala, kaibigan. Nandito lang ako. Pinisil ko ang kanyang liig at tumango siya na parang sinasabi, sige, subukan natin. Hinanda ko ang mga gamit, ang sedula, ang tali at ang maliit na upuan na medyo luma na pero matibay.
Pinalakas ko ang loob ko habang inaakyat ang kanyang likod. Ramdam ko ang tibay ng kanyang katawan sa ilalim ng aking mga hita, ang init ng kanyang balat na sumasalamin ng araw ng hapon. Sa simula, hindi siya gumalaw, tila naghihintay ng hudyat mula sa akin. Huminga ako ng malalim at nilakad ang mga binti ko, binigay ang utos na maglakad. Naglakad siya ng dahan-dahan, ay halong pag-aalinlangan, ngunit sumusunod sa bawat galaw ko. Ang hangin ay humahaplos sa mukha ko, nilalagas ang buhok ko na parang mga alon sa dagat. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang lakas niya, ang kalayaan na matagal nang tinatago sa loob niya. Parang may mahiwagang koneksyon na nabuo sa pagitan namin, isang lihim na hindi kailanman maipaliwanag sa salita. Habang naglalakad kami sa mga damuhan, ang tunog ng mga kuko ni Pegasus sa lupa ay naging ritmo ng aking puso, matatag, malakas, at puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot at pangulila na matagal kong dinadala. Naramdaman ko ang tunay na kalayaan, hindi dahil sa paligid kundi dahil sa pagtitiwala at pagkakaibigan na nabuo namin ng kabayong ito. Ang mundong dati tila malupit at walang saysay, ngayon ay nagkaroon ng kulay at kahulugan. Hindi ko inaasahan na sa isang lugar na parabang natigil sa panahon, matutuklasan ko ang isang kapatid sa kaluluwa, isang nilalang na katulad ko, na naghahanap ng pag-asa at pagmamahal. At sa bawat galaw ni Pegasus, nararamdaman kong kaya kong harapin ang anumang pagsubok sa bagong buhay na ito. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa ilalim ng mainit na araw ng liliw. Habang nakasakay ako kay Pegasus, ramdam ko ang bawat pagtibok ng puso niya, parang nagsasalita siya sa akin sa isang wika na tanging kami lang ang nakakaintindi. Sa bawat hakbang niya, dahan-dahan akong natututo kung paano magtiwala, paano maging matatag, at higit sa lahat, paano muling magmahal. Sa simula, medyo kinakabahan ako. Ang bawat galaw niya ay puno ng lakas at enerhiya na halos hindi ko pa kontrolado. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, nagsimulang bumagal ang bawat kilos niya, parang sinasabi niyang hindi mo kailangang matakot, kasama mo ako. Ang hangin ay humahampas sa mukha ko, dinadala ang amoy ng damo at lupa, ang mga tunog ng mga ibon sa paligid ay parang musika na pumapaligid sa amin. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan kong hinubad ang mga kamay ko sa tali at nilapit ang mga palad ko sa kanyang leg. Ang init ng katawan ni Pegasus ay nagpaalala sa akin na buhay siya, malaya at handang magtiwala sa akin. Napangiti ako at sinabi sa sarili ko na sa kabila ng lahat ng pagbabago sa buhay ko, may isang bagay na hindi magbabago, ang pagkakaibigan namin ni Pegasus. Pero hindi laging madali. May mga sandaling nawawala siya sa kontrol at nagiging matigas ang ulo niya. Isang hapon, habang sinusubukan kong gabayan siya sa isang bagong daan sa bukid, bigla siyang tumalikod ng walang babala at muntik akong mahulog. Nakatayo lang ako roon, nanginginig at nagulat, habang siya ay tumakbo palayo, iniwan akong nag-iisa sa gitna ng malawak na damuhan. Napailing ako at napaiyak sa kahihiyan, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pagkabigo. Pero sa likod ng aking pagkadismaya, naisip ko, si Pegasus ay parang tao rin. May mga takot, mga sugat, at mga alaala na nagpapahirap sa kanya. Hindi siya perpekto at ganoon din ako. Sa halip na sumuko, pinili kong bumalik sa kanya, ipinakita ko na kahit may mga pagkukulang, naroon pa rin ako, handang maghintay at magmahal. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mas maintindihan siya, ang kanyang mga galaw, ang mga senyales ng kanyang damdamin. Natutunan kong maging mas mahinahon, mas mapagpasensya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nagiging magkaibigan. Hindi lang kami basta batang babae at kabayo, kami ay dalawang nilalang na nagbabahagi ng sakit at pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng pastulan, pinagmamasdan ko ang mga bituin na kumikislap sa langit. Napaisip ako kung gaano kami kalayo mula sa buhay na dati kong kilala. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko na mas malapit ako ngayon sa tunay kong sarili kaysa kailanman. Ang bukid, ang katahimikan, at si Pegasus ay naging bahagi ng aking paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa pagtanggap, paghilom, at pag-ibig na hindi ko inaasahan. Hindi ko pa alam kung ano ang naghihintay sa amin sa hinaharap, pero handa na akong harapin ito. Kasi sa bawat galaw ni Pegasus, sa bawat pagtibok ng kanyang puso, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. At iyon ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko, na kahit sa gitna ng kawalan, may liwanag na nag-aantay sa atin, handang magbigay ng pag-asa at lakas para magpatuloy.
Hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa bukid sa Liliw, ang araw na nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Pegasus. Matapos ang mga linggong paglalapit at pagbuo ng tiwala, naramdaman ko na handa na akong subukan ang isang mas matapang na hakbang, ang pagsakay sa kanya ng matagal at maglakbay sa malalayong bahagi ng bukid. Umaga pa lang ay gising na ako, ang puso ko ay pumipintig ng mabilis sa halo ng kaba at saya. Isinuot ko ang simpleng puting blusa na bahagyang nakabukas sa balikat, na may kasamang maong na shorts na nagpapakita ng mga mahahabang binti ko. Sa paa ko ay ang aking lumang sinelas na medyo luma na pero komportable, perpekto para sa mga paglalakad sa damuhan. Isang simpleng pulseras na gawa sa kawayan ang nakasabit sa kanang pulso ko. Regalo ito ni nanay bilang paalala na manatiling matatag. Pagdating ko sa pastulan, nakita ko si Pegasus na nakatayo sa ilalim ng lilim ng punong mangga, ang kanyang balahibo ay kumikinang sa sikat ng araw. Lumapit ako ng dahan-dahan, dinala ko ang kanyang lambat at tali, at sinimulang ayusin ang kanyang sedula. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang hinihimas ko ang kanyang liig, at para bang nakikipag-usap siya sa akin sa isang tahimik na paraan. Inakyat ko ang kanyang likod ng maihalong kaba at determinasyon. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng lakas at di mapipigilang espiritu, ngunit ramdam ko ang kanyang pagtitiwala habang dahan-dahan siyang lumalakad. Ang hangin ay sumalubong sa akin, nilalagas ang buhok ko na tila ba naglalaro sa alon ng damo. Ang mga tunog ng mga ibon at mga kuliglig ay bumabalot sa amin, nagbibigay ng katahimikan sa aming paglalakbay. Habang naglalakad kami sa mga bukirin, naiisip ko ang mga araw na lumipas, ang mga sandaling puno ng pagdududa, lungkot at pangungulila. Ngunit ngayon, sa bawat galaw ni Pegasus, nararamdaman kong unti-unti akong muling nabubuhay. Ang kanyang tibay ay naging aking sandigan, ang kanyang katahimikan ay naging aking lakas. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Biglang tumakbo si Pegasus papunta sa isang bahagi ng bukid na puno ng mga sanga at bato. Nasundan ko siya ng mabilis, ngunit sa isang hindi inaasahang pagkilos, naipit ang paa niya sa isang sanga at muntik na siyang matumba. Agad akong bumaba at hinawakan ang kanyang liig ng mahigpit. "Okay ka lang ba, kaibigan?" tanong ko ng may kaba. Huminga siya ng malalim at parang sinasabi na, "Kaya ko pa." Nang makabawi siya, dahan-dahan kaming nagpatuloy sa aming paglalakad. Sa kabila ng panganib, mas lalo kong naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala, ang pagbibigay ng lakas sa isa't isa, kahit sa gitna ng panganib at pagsubok. Pagbalik namin sa bahay, umupo kami sa beranda ni nanay, at habang pinagmamasdan ko si Pegasus na kumikilos ng malaya sa pastulan, naisip ko na sa kabila ng lahat, natagpuan ko ang isang bagay na higit pa sa isang kaibigan. Isang kasama sa paglalakbay na handang samahan ako saan man magpunta. Ang buhay sa bukid ay puno ng hindi inaasahang mga pangyayari, ngunit sa piling ni Pegasus, natutunan kong harapin ang bawat araw ng may tapang at pag-asa. At sa puso ko, alam kong marami pang kwento ang naghihintay na mabuo sa aming dalawa. Hindi ko akalain na ang pagsasama namin ni Pegasus ay magdadala ng ganitong kalaliman ng damdamin. Matapos ang aming maikling paglalakbay sa bukid, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagbago ang lahat ng dahan-dahan, mula sa isang batang nalulumbay at naliligaw sa mundo, hanggang sa isang babae na unti-unting nakahanap ng kanyang lugar sa gitna ng katahimikan ng bukid. Habang nakaupo ako sa gilid ng pastulan, pinagmamasdan ko si Pegasus na nagpapahinga sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot at pagkadismaya, ay ngayon ay may kakaibang ningning, parang sinasabi niya na kahit gaano man kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin. Naiisip ko kung sana ay napag-usapan namin noon ng mga magulang ko ang tunay na dahilan kung bakit kami lumayo sa syudad. Hindi nila maintindihan ang bigat ng aking nararamdaman, ang pagkahiwalay ko sa mga kaibigan, ang pangulila sa mga sandaling puno ng saya, at ang damdamin ng pagiging isang dayuhan sa sariling tahanan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ako sa kwarto, naalala ko ang mga araw na nawalan ako ng koneksyon sa mga tao sa Maynila. Ang mga text na dati ay sagad sa dami ay unti-unting humina, ang mga tawag ay naging bihira, at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mundo ay naglaho. Parang si Pegasus lang ang naiintindihan ang nararamdaman ko, isang nilalang na nasaktan, nag-iisa, at nagtatakda ng sarili niyang mga hangganan. Napaisip ako kung paano kaya namin nalampasan ang mga pagsubok na iyon. Kung paano kami nagawang magtiwala, ako sa kanya, siya sa akin, sa kabila ng mga sugat at takot.
Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naaalala ang mga salitang sinabi ni tatay, na si Pegasus ay matigas ang ulo at hindi madaling pakisamahan. Ngunit sa halip na matakot o sumuko, pinili kong maging matatag. Pinili kong yakapin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao, ang lakas, ang kahinaan, ang mga sugat na hindi nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ni Pegasus? Ano pa ang mga kwento sa likod ng kanyang mga matang puno ng lungkot? At higit sa lahat, paano kami magpapatuloy sa aming paglalakbay na magkasama nang hindi nasasaktan o nawawala ng tiwala? Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ko bilang kasama niya. Hindi lang siya basta hayop sa bukid, siya ang aking lakas, ang aking kanlungan sa gitna ng dilim. At kahit na marami pang pagsubok ang naghihintay, naniniwala ako na sa tulong niya, kaya kong harapin ang anumang darating. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi lamang ang pagiging matatag sa harap ng unos, kundi ang kakayahang magtiwala muli, kahit na maraming beses kang nasaktan. At si Pegasus, sa kanyang katahimikan at tapang, ay nagturo sa akin ang aral na iyon. Ngayon, ang tanong ko na lang ay, handa ba akong ipaglaban ang tiwalang ito, kahit na ang mundo ay tila laban sa akin? Isang araw, habang naglalakad kami ni Pegasus sa gilid ng bukid, may napansin akong kakaibang kilos sa kanya. Hindi siya tulad ng dati, tila may hinahanap siya, o may tinatago. Napatingin ako sa kanya ng mas maigi. Ang mga mata niya, na dati puno ng kalungkutan at pagbubukas ng puso, ay ngayon ay may bahid ng takot at pag-aalinlangan. Ano na nangyayari, kaibigan? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na balahibo. Bigla siyang tumakbo patungo sa isang matandang puno ng niyog sa dulo ng pastulan. Sinundan ko siya, bagamat nag-aalangan ako. Nang makarating kami doon, napansin ko ang isang maliit na butas sa ilalim ng puno, bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon at sanga. Sa loob, may nakita akong lumang kahon na tila matagal nang nakatago. Binuksan namin ni tatay ng gabing iyon ang kahon. Sa loob, may mga lumang dokumento, litrato, at isang liham na tila napakasensitibo. Habang binabasa namin ang liham, natuklasan namin na ang bukid na ito ay may madilim na kasaysayan, isang lihim na matagal nang itinago ng pamilya. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng mga usapin sa lupa, mga alitan sa mga kapitbahay, at mga pangyayaring nagdulot ng pagkakahiwalay sa mga miyembro ng pamilya. Hindi ko maiwasang manginig habang iniisip na ang lugar na tinutuluyan namin ay puno pala ng mga sugat at lihim na hindi pa nalulutas. At si Pegasus, baka siya ang naging saksi o biktima ng mga pangyayaring ito. Ang bigat ng mga natuklasan ay parang bumagsak sa akin ng bigla. Hindi ko inakalang ang bukid na tila payapa at tahimik ay may mga aninong sumusunod sa amin. Habang nakatingin sa mga dokumento, napagtanto ko na ang aming relasyon ni Pegasus ay mas malalim pa kaysa sa iniisip ko. Hindi lang siya basta kabayo na may sugat sa puso, kundi bahagi siya ng isang kwento na kailangang tuklasin at ayusin. Ang kanyang pagtanggi sa tao, ang kanyang pag-iisa, baka ito ay bunga ng mga pangyayaring bumalot sa bukid at sa pamilya namin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Ang bukid na aking tahanan ay tila naging isang palaisipan na puno ng mga tanong at misteryo. At bilang kasama ni Pegasus, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na alamin ang katotohanan at hanapin ang daan patungo sa paghilom, not lang para sa akin at sa kanya, kundi para sa lahat ng naapektuhan ng nakaraan. Ngunit higit sa lahat, naglalaban sa puso ko ang takot at pag-asa. Takot sa mga lihim na maaaring makasira sa amin, ngunit umaasa na sa pamamagitan ng pagtitiwala at tapang, makakahanap kami ng liwanag sa gitna ng dilim. At sa kabila ng lahat ng ito, narito pa rin kami ni Pegasus, magkasama, handang harapin ang kahit anong pagsubok na darating. Pagkatapos naming mabuksan ang lumang kahon sa ilalim ng punong niyog, hindi ko maiwasang maguluhan sa mga natuklasan namin ni tatay. Hindi ko inakala na ang payapang bukid na ito ay may mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa at puso ng aming pamilya. Ngunit higit sa lahat, nais kong maintindihan kung paano naapektuhan ni Pegasus ang mga pangyayaring ito, kung bakit siya naging malayo at tahimik. Isang gabi, habang nakaupo ako sa beranda ng bahay namin, sinabi ni nanay ang isang kwento na matagal na niyang itinatago. Maya, mahina niyang wika, alam mo ba na si Pegasus ay nagmula sa isang lahi ng mga kabayong ginamit noon sa mga mahahalagang seremonya?
Ngunit dahil sa isang trahedya na nangyari dito sa bukid, nawala ang tiwala niya sa tao. Nilinaw niya na may isang insidente kung saan nasaktan ang isang miyembro ng aming pamilya, at si Pegasus ay naroroon, saksi sa lahat. Mula noon, tila naging malamig siya sa tao, at nagpa siya na lamang na manirahan sa sarili niyang mundo. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng naramdaman ko. Parang naunawaan ko na kung bakit siya ganito, ang mga sugat niya ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang bukid ay may mga kwentong kailangang marinig at maunawaan upang makapaghilom kami ni Pegasus. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan ng pagdaramdam ko. Sa likod ng mga lihim na ito, naramdaman ko ang isang malakas na pagnanais na baguhin ang kapalaran ng bukid at ng aming pamilya. Gusto kong itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at bumuo ng isang mas matibay na kinabukasan, para kay Pegasus, para sa akin, at para sa lahat ng narito. Habang nag-iisip ako ng mga susunod na hakbang, napansin ko si Pegasus na tahimik na nakatitig sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa. Parang sinasabi niya sa akin, Maya, handa na akong harapin ang nakaraan, basta't kasama kita. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paglilinis ng mga sugat na ito, ngunit alam ko na hindi ako nag-iisa. Kami ni Pegasus ay may isang misyon, isang kwento na kailangang tapusin, isang sugat na kailangang paghilumin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nauunawaan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng nakaraan upang magtagumpay sa hinaharap. Ngunit habang pinag-iisipan ko ang lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan, ano ba talaga ang tunay na sikreto ng bukid na ito? At paano namin malalaman kung sino ang mga taong kailangang harapin upang maibalik ang kapayapaan? Ang sagot ay tila nagtatago sa dilim, naghihintay na mabuksan at maipahayag. Sa bawat araw na lumilipas sa bukid ng Liliw, ang kwento namin ni Pegasus ay tila lumalalim at nagiging mas komplikado. Ang mga lihim na nadiskubre namin ay parang mga ugat na nakakapit sa lupa, matibay, ngunit puno ng mga sugat at sakit. Hindi ko akalain na ang isang payapang lugar ay makakalikha ng ganitong tindi ng emosyon at pangyayari. Isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng pastulan, bigla akong nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin na hindi karaniwan sa lugar. Napatingin ako sa paligid, ang mga puno ay tila humihinga, ang mga anino ay dumudulas sa lupa na parang may sariling buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ko ang mga yabag sa likuran namin. Nang lumingon ako, wala akong nakita kundi ang alon ng damo na kumikilos sa hangin. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay dumako sa puso ko. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim ng mga puno, mga matang puno ng galit at paghihiganti. Ang katahimikan ay biglang napunit ng mga bulong na hindi ko maintindihan, tila mga sigaw ng nakaraan na gustong magpahayag ng sakit at pagkakanulo. Nararamdaman kong ang bukid ay buhay, isang nilalang na may sariling damdamin at kwento. At kami ni Pegasus ang mga bida sa isang dula na puno ng tensyon, lihim, at mga pangakong kailangang tuparin. Ang bawat hakbang namin ay may kasamang bigat ng mga pangyayari, at ang bawat titig ni Pegasus ay puno ng tapang at takot. Hindi ko alam kung paano kami haharap sa mga aninong ito, ngunit alam kong hindi kami maaaring umatras. Ang aming pagkakaibigan ay nasubok na, at ngayon ay kailangan naming patunayan kung gaano kami katatag. Ang bukid na ito ay hindi na lamang isang lugar ng kapayapaan, kundi isang entablado ng mga emosyon at misteryo na kailangang lutasin. Sa aking puso, nararamdaman ko ang isang matinding sigaw ng kalayaan, isang pagnanais na mapagtagumpayan ang mga hadlang at sugpuin ang mga anino ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-aalinlangan pa rin. Sino ang mga nilalang na nagmamasid sa amin mula sa dilim? Ano ang tunay na kahulugan ng mga bulong na aking narinig? At higit sa lahat, paano namin maipagtatanggol ang aming pagkakaibigan laban sa mga puwersang ito? Ang tensyon ay umaabot sa sukdulan, at ang bukid ay naging isang lugar ng labanan, hindi ng mga sandata, kundi ng puso at kaluluwa. At sa gitna ng lahat ng ito, kami ni Pegasus ay nakatayo, handang harapin ang kahit anong paghamon na darating. Ngunit ang sagot sa aming mga tanong ay nananatiling isang misteryo, isang lihim na naghihintay na matuklasan sa dilim ng gabi. Ang hangin sa bukid ng Liliw ay tila humihingal, mabigat na may dalang mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa at sa pusod ng mga punong niyog. Sa gitna ng dapit hapon, habang si Pegasus ay nakatayo sa tabi ko, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid.
Ang mga anino ng mga puno ay lumalawak, tila ba lumalapit, nagmumungkahi ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Habang nakatitig ako sa malawak na tanawin, biglang bumalot sa akin ang isang pakiramdam na hindi ko matukoy, ang takot, ang pag-asa, at ang paghihintay sa isang bagay na hindi ko pa lubos na naunawaan. Ang mga mata ni Pegasus ay nakatingin sa akin, puno ng tiwala at lakas. Parang sinasabi niya, "Huwag kang matakot, kasama mo ako." Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga lihim ng bukid, ang mga anino ng nakaraan, at ang misteryo ng aming pagkakaibigan ay naglalaban-laban sa isip ko. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga pinto pang nakasarado, mga tanong na naghihintay ng sagot, at mga hamon na kailangang harapin. Habang unti-unting lumalalim ang dilim, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa puso ko. Sa kabila ng lahat ng hindi tiyak at panganib, alam ko na ang aming pagkakaibigan ni Pegasus ay isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Isang ilaw na magbibigay lakas sa amin upang tuklasin ang mga lihim, harapin ang mga anino, at magpatuloy sa paglalakbay na ito ng magkasama. Ngayon, habang ang hangin ay humahaplos sa aming mukha at ang mga bituin ay unti-unting sumisilid sa langit, isang tanong ang nananatili sa hangin, ano pa kaya ang mga kwento ng bukid na ito? At handa ba kami ni Pegasus na harapin ang mga ito, kahit na ang landas ay puno ng panganib at misteryo? Ang sagot ay nasa hinaharap, isang hinaharap na puno ng pag-asa, tapang, at walang katapusang kwento ng pagtitiwala at pagmamahal. At sa bawat hakbang namin, kasama si Pegasus, handa akong tuklasin ang mga lihim ng bukid at ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang.